Only
is above every name is worthy of our worship, God. And it says in Philippians chapter 2, verse 9 to 11, sabi diyan, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in earth, in heaven, and on earth, and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Come on, sing with me. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your heart, when all things that surround become shadows in the light of you.
description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can
sama-sama kami ibinabalik ang karangalan, ang papuri, at pagsamba tanging sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang po nagsabi ng Good morning. Ayan, morning. Parang talag pa. Ayan, good morning sa bawat isa. Ayan, sige po, palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you and we honor you in this place. Ayan. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Walang may sagot. Apektado ba tayo ng bagyo? Siyempre, noong nakaraan, medyo inulan po tayo, but ngayon naman po may paparating na Pipito, patuloy po tayong manalangin, no? Especially dun sa mga pwedeng madaanan po ni Pipito, atin po silang ipag-pray. At higit sa lahat, yung mga nasa lanta pa nung naunang bagyo na makarecover. Amen? Praise God. Ayan, sige po, bago po tayo magsimula, meron po ba tayong bisita ngayong umaga? Yung first time po nakadalo sa Church of God? Ayan, kung wala po, tayo pong lahat ay tumayo at inaanyayahan ko rin na yung iba po, pag-upo dito na sa unahan. Sige po, tayo po ay magkamustahan. Salamat worship team. Praise God. Ayan po. At sige po, bago din po tayo magsimula, nakita po natin yung ating herald, yung herald ano po natin, no? Tawag nito, musical, no? At meron na pong available na ticket. And also po, available pa rin po yung ating sponsorship letter po sa labas po. Pwede na po tayong mag-avail. Ayan, praise God. Wow, sino na po ang excited, no, na makinig sa salita ng Diyos? Pwede po bang pumalakpak? Yan, siyempre po lahat po tayo, no, excited. Hindi lamang po para tayo nandito upang ibigay yung worship and praises sa Panginoon at higit sa lahat din po, tayo po ay makapakinig ng kanyang salita. Praise God. Ayan. At again, ako po ay nagpapasalamat sa privilege lang po na makatayo po dito. May pahayag po ang salita ng Diyos. At nawa ako po ay isang mouthpiece lang, no? Gamitin lang ng Panginoon upang maihayag ang kanyang salita. At alam po natin, sa ating pong pagdalo ngayong umaga, hindi po tayo uuwi na wala po tayong baong-baong salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Na ito naman din po ay magbibigay sa atin ng pag-asa, ng kalakasan, no? Pagbabago sa ating mga buhay. Ayan. At yan po, sige po, atin po itong sisimulan, no, sa maikling video lang po. Ayan, maikli lang po, mga 3 hours. Ayan. It sound white, boy. Yan, ganun lang po kaikli. Pero ako po yung natutuwa sa mga bata every time na nakikita ko pong nagsasayaw, no? At ayan, kakatuwa mga baby, no? Walang ka-problema, yung dance pa nila ganun. Baby dance, no? Ang saya-saya nila tingnan, amen, no? Habang sumasayaw, yung baby dance na tila ba walang kamuang-muang sa mundo, di ba? Yung gumaganon-ganon lang yung kamay.
Di ba po? Yan po ay baby dance. At kaya pala sabi sa Bible, segue lang po tayo sa Matthew 8:18-3. No, ito po ay sa NLT version, no, ang babasahin ko. Wala po siya diyan. Nasabi diyan, then he said, sabi ng Panginoon, I tell you the truth, unless you turn from your sins. Kaya po kinukumpara sa mga bata kasi habang sumasayaw, kita mo walang kamuang-muang, di ba? Talagang yung mga baby, talagang wala silang kamuang-muang habang nagsasayaw. I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. Sinegway ko lang po kasi po nakita po natin yung mga bata habang nagsasayaw. Talagang they are very, kumbaga wala pa po talagang kaalam-alam sa mundo. They are dancing na para po silang, si Mr. Bean ganun magsayaw eh. Baby dance pala yung sayaw ni Mr. Bean. Kaya ang tanong ngayong umaga kapatid, gaya ng mga babing ito, ano po ba yung nagpapasaya sa atin? Ano din po yung pwedeng magpasayaw sa atin, no? Kaya po ang text po natin, no, ngayong umaga makikita po sa Psalms 30:11. No, at ito po ay Psalms na sinulat po ni Haring David. Ang sabi diyan, you have turned my mourning into dancing. So nakita din nga po natin kanina sa Herald po, no, na talagang yung teaser natin sa Herald na ngayon po sa mundong ito sobrang dami na po nating problem. And baka po isa sa atin is mourning. Because of the problems, maaring nasalanta ng bagyo, or kung ano pa man, no? You have turned my mourning into dancing. You took off my sackcloth and clothed me with a garment of joy. Tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, minsan pong muli, salamat sa napakagandang araw, Lord. Alam namin, Lord, na merong paparating na bagyo, but Lord, salamat kasi po kami ay binigyan nyo ng magandang araw, Panginoon, upang makadalo po sa inyong gawain ngayong umaga. At unang-una sa lahat, hayaan po muna ninyo, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pagsamba, Lord, that is due to you, Lord God. Kaya Lord, nawa ang aming pag-aawitan kanina ay naging mabagong samyo sa inyong harapan, Panginoon. Na Lord, sa maikling awitin na iyong Panginoon, ito ay nagbigay ng kaluguran sa inyong harapan, Panginoon. Sa inyong trono, Panginoon, kayo ay napangiti namin. Dito lang namin maibabalik, Lord, kung gaano namin kayo pinasasalamatan sa kabutihan nyo sa aming buhay. At sa umaga pong ito, kami pong muli ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Ano man po, Lord, ang hindi naging kanais-nais na nagawa namin, nasabi, Panginoon, even naisip lang po namin, patawarin nyo po kami, Lord God. Kami nagpapakumbaba sa inyo at ang aming pong binubuksan ng aming puso, Lord, ano man po ang karumihan na meron kami, Panginoon, patawarin nyo kami at linisin po muli ng inyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Nang sa gayon, Lord God, sa aming pagtayo, sa inyong harapan, Lord, maging karapat-dapat po kami. At makapasok po ang banal na Espiritu Santo, makakilo sa aming mga buhay ngayong umaga. Kaya Lord, we invite your holy presence in this morning, Lord. And Lord, kami po ay kausapin, Panginoon, ng inyong mga salita at ito'y aming maisapamuhay, Lord. And Lord, salamat po at alam namin sa aming paglabas, Panginoon, something will change in our heart. At ang change na ito, Panginoon, ay para sa aming kabutihan, Panginoon. Dahil ang change na ito, Panginoon, ay magmumula at dahil sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, kayo'y aming pinasasalamatan, pinupuri at ninuwalhati sa lugar na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige, palakpakan natin ulit si Lord. Praise God. Ayan. At syempre po, ang title natin, From Mourning into Dancing. At ito po ay sinulat ni Haring David. At dahil si Haring David din po, no, kung babalikan natin ang text, ang sabi diyan, you have turned my mourning into dancing. Si Haring David din po, bagamat kilala natin kung gaano ka victorious si Haring David, pero dumanas din po pala siya ng pagdadalamhati, pagsubok, no? Dumanas din po si Haring David ng sorrowing, ng grieving, ng suffering. Kaya niya po yan naisulat. No? At ano po ba ang usual cause nito mga to? Siyempre po, nandyan ang problema, nandyan ang kawalan, nawalan tayo. Minsan pa po, mahal natin sa buhay ang wala. Napakahirap po nun. And even si Haring David po, dinanas niya po yan na mawalan ng mahal sa buhay. No, baka dinadanas din natin ngayon na akala natin wala na po tayong katulong, wala tayong mahinga ng tulong. Di ba po?
Minsan wala na tayong pag-asa at minsan meron pa tayong karamdaman na dinadala. Ito po yung madalas na magbigay sa atin ng mga ganito. Sorrowing, grieving, suffering. At mas marami pa po yan. Sa ibang bansa po may giyera pa. Sa ibang bansa po binobomba, nagbobombahan, nagbabarilan. At sa ibang bansa may mga sindikato. Sa ibang bansa nagkalat ang droga. How much more din dun sa mga lugar na iyon? Kaya po, si Haring David, despite na siya ay matagumpay na hari, dinanas niya rin po yan. That's why naisulat niya po. Kaya po kung babalikan po natin yung background po nitong Psalms, no? Ito po ang sabi din po dyan, you have turned my mourning into dancing. You took off my sackcloth. Sackcloth, represent po yan, nire-represent po yan, wini-wear po nila yung sackcloth pag sila po ay nagsusoro, nag-grieve, no? Merong suffering. And it shows humility to the Lord. The moment na binabagit po yung sackcloth, ito po ang nagpapakita ng humility in the sight of God dahil po sila ay dumadanas. No? O kaya meron silang gustong idalangin sa Lord. That's why po si Haring David, naisulat niya rin yan, isa sa mga tagpo, nung si Abner po, no, si Abner po na isa niyang naging kaibigan niya nung ito po ay nakipagkaisa sa kanya. No, si Abner po, may isang tagpo po sa Samuel, no, sa Samuel na kung saan si Abner na ito po ay commander ni Haring Solomon at pinsan ni Haring Solomon ay nakipag-isa kay David. No? Ngunit isang araw ito pong si Abner daw po ay minurder ni Joab. That's why po nung mabalitaan ni Haring David, ang sabi niya sa lahat ng nandito, tayo ay magluksa, magpalit kayo ng, punitin niyo ang mga damit niyo at magsuot kayo ng saklot. Kaya po, dumanas si Haring David ng suffering, ng loss, no? Dumanas siya ng sorrowing, grieving. That's why naisulat niya po yan. Kaya po, kung si Haring David dumanas niya, Lord, kami rin po dumadanas eh. Dumadanas din kami, Lord, kaya pala ganito, dumadanas ng kapaghatian kahit Kristiyano, no? Ano pang silbi ng magiging Kristiyano? Tayo ba ay nagsisisi nung maging Kristiyano tayo? Kasi Lord, hindi naman natanggal yung problema namin. Minsan pa nga po, Lord, mas bumibigat. Di ba po? Napag-aralan na po natin yan, bakit tayo dumadanas yan? No, that's why po, ngayon po, sa pagdanas natin, ano po ba ang ating magiging pagtanggap po sa mga problemang ito sa buhay ni Haring David? Siya po ang ating pag-uusapan ngayon. Subalit sinabi po sa John 16:33, napakaliwanag naman din po, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrow. But take heart because I have overcome the world. Ang ating Panginoong Hesus po ang nagsasabi nito, kaya sabihin mo sa kapatid mo, Christians are not exempted. Sabihin mo sa katabi mo, Christians are not exempted. Kaya pala tayo minsan nagkakasakit, tayo minsan ay nawawalan, tayo minsan ay napipighati, tayo minsan ay dumaranas ng problema. Again, bilang Kristiyano na totoong Kristiyano, napag-aralan natin na ito ay ginagamit ng Diyos, tayo ay palakasin, patatagin. Bakit po? Kung tayo ay totoong Kristiyano, kasi po, Jesus is victorious. Sa Kanya po tayo nakatingin. Kung ang Panginoon, sinasabi niya, I have overcome the world. Ang ating Panginoon po, doon po tayo magpo-focus kung talagang nasa puso natin siya. That's why kahit dumanas po tayo, binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon na sabi niya, I have overcome the world. I am victorious. Kaya focus your eyes on me. Dahil sa akin, makikita nyo ang kasagutan, ang sinasabi ng ating Panginoon ngayong umaga. Kaya si Haring David po, despite of mourning, no, it turned him into dancing. Kaya sabi po dyan, you have turned my mourning into dancing. Mamaya po mas maintindihan natin, you took off my sackcloth and clothed me with a garments of joy. No, from there sa pagsuot niya ng sackcloth na yan, pinalitan daw po ito ng joy. Pinalitan yung pagluluksohan niya, kaya nga may kanta tayo, you have turned my mourning into dancing. No, ang pagluluksa, kung ito, sabi ni Haring David, inalis mo, kaligayahan ang iyong ipinalit, di ba? Kalungkutan ko ay iyong pinawi, kagalakan ang iyong ipinalit.
Kaya kung babalikan natin ang tanong, kapatid, paano kung ikaw ay dadanas ng sorrow, ng grief, suffering? Sino po ang dumanas na ng sobrang sakit po? Sino po ang dumanas na ng sobrang paghihirap? Maaring meron po. Ano po ang tugon natin sa suffering na yon? Magiging katulad din po ba tayo ni Haring David? Sino ang magbibigay ng kaligayahan sa atin? Kung yung kaligayahan na katuwang mo ay nawala, kung yung kaligayahan na inaasahan mo ay nawala, sino pa magbibigay ng kaligayahan sa atin? That's why po ngayong umaga po, ito din po ang ating magiging topic, the joy. Paano tayo magiging in dancing joyfully sa oras po na tayo po ay nagsasuffer? Sa oras na tayo po ay nasa kapighatian? Paano po natin haharapin yan? Ito po ang ating magiging acrostic for today, the joy. No, kaya po sa ating first point, the question is, who or what brings you joy? Who or what will make you dance in the middle of crisis? In the middle of suffering? Balikan natin yung text, Psalms 30:11. Ang sabi dyan, eto po ba? My skills have turned my mourning into dancing. Dahil po ako ay nawalan, ako na lang po ay magbubutingting, ako na lang po ipopokus ko na lang yung sarili ko sa kung anong meron ako. Gagawa na lang ako ng mga bagay-bagay na makakapag-segue sa aking kalungkutan. Ibibisi ko na lang, total, magaling naman ako dito ko na lang itutuon. Pero pwede po ba sa skills natin, tayo po ay mawawala yung ating mourning? Hindi po. Not our skills ang magtatanggal ng ating kalungkutan. Or pwede na lang din po ba, money took my sackcloth and clothed me with the garments of joy. Halimbawa na lang po, malungkot ka ngayon. Suotan ka na lang po ng tig-1,000. Tig-1,000, maging damit mo ngayon. Ayan na lang, gawin na lang nating literal. Yung money na lang ang sinuot sa'yo ngayong umaga. Kasi ikaw ay nagsasuffer. Ikaw ay merong pighati sa buhay mo. Susuotan ka po ng pera ngayon. Pero ang kapalit po, suffering. Sino pong call po dyan? Bibigyan ka ng malupit na problema, pero susuotan ka ng pera. Pwede po ba yun? Can money took off our sackcloth and make it joyful? Hindi po. Kaya po ang sabi ni Haring David, sino or papaano siya sasaya? Jesus have turned my mourning into dancing. Jesus took off my sackcloth and clothed me with the garments of joy. Ito po ang sinasabi ngayon. Ang sabi ni Haring David, you have turned my mourning into dancing, sabi niya sa Panginoon. You took my sackcloth and clothed me with the garments of joy. Tayo po ngayon mga Kristiyano na tumanggap na sa Panginoong Hesukristo, nasa Kanya ang ating pag-asa, nasa Kanya ang ating kasagutan. Jesus have turned my mourning into dancing. Kung kilala natin ang Panginoon, kung sa Diyos tayo umaasa. Because Jesus is our all in all. Amen po ba? Si Jesus po ang nagpupuno ng kakulangan sa ating buhay. Kaya po, alam niyo po si Haring David, nung kabataan, ito daw po ang description sa kanya. David was described as a young shepherd and harpist whose heart is devoted to Yahweh, the one true God. That's why nung mga kabataan niya talagang napaka ni David. Kumbaga, hindi lang nga siya pogi hindi lang siya matipuno. No? Hindi lang siya matipuno, hindi lang gwapings. Dinescribe pa siya as devoted to Yahweh, the one true God. That's why in 1 Samuel, nung ito po ay papunta na siyang maging hari, no? 1 Samuel 16:7, ang sabi po dyan, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature because I have rejected him. Ito yung kuya ni David.
Nung si Jesse po ay pinuntahan na po si Jesse at pinatawag na po ang kanyang mga anak para po pumili ng papalit na hari, yung panganay ang una. Siyempre nakita agad, ito matangkad, mukhang ito na yun. Sabi po ng Panginoon, no, I have rejected him. Huwag kang tumingin sa height. No? For the Lord sees not as man sees. Ang sabi diyan, man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. That's why po nakita ng Panginoon yung puso ni David. Kasi po, si David po, devoted sa Panginoon. That's why po yung unang kabanata ni David, napakaganda. No? 1 Samuel, balikan natin, 13 and 14 naman po. Ang sabi diyan, but now your kingdom must end. Kausap po nito si Saul. Si Saul po ang kausap. For the Lord has sought out a man after his own heart. Ganyan din po dinescribe si David. Yung kanyang puso daw after sa Lord. Lord has sought out a man after his own heart. Kung ano po yung laman ng Panginoon, parang yun din po yung laman din ng puso ni David. Gumawa ng mabuti, sumamba kay Yahweh, ialay ang lahat-lahat ng buhay niya. That's why si David nga po, nung kaharap niya si Goliath, talagang boldly sinasabi niya, itong hindi tuling ito kung makapang-alipusta sa mga anak ng Diyos. That's why po, no, magkakaroon tayo ng joy kung si Jesus ang ating tinitingnan, siya ang magpupuno. Pag kasi tayo'y nawalan, wala na, kulang na. Pero kung si Jesus po, kung siya ay all in all natin, kahit may mawala, meron pa ring joy sa puso natin. Bakit? Kasi pag si Jesus po ay nasa atin, favor is bestowed. Ano po yung mga favor? Meron kang kapayapaan, meron kang pag-asa, meron kang healing na pinangahawakan kung ikaw may karamdaman. Meron kang kalayaan. Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, no condemnation. Dati kang makasalanan because minahal mo si Jesus, hindi ka na ngayon i-condemn. Ang sabi po dyan, meron ka ng salvation na tinanggap, buhay na walang hanggan, at higit sa lahat, meron kang fullness of joy sa buhay mo. Amen? Nung tinanggap po natin si Jesus, tayo po ba ay nagalak? Amen? Yan po ang nagbago sa buhay natin, na dati tayong walang pag-asa, pero nung tinanggap natin si Kristo, mga kaibigan, mga kapatid, siya po yung nagbigay ng fullness of joy sa ating buhay. Kaya po si Haring David, nagagawa niya po yun. Kaya kung babalikan natin yung background po nitong Psalms 30, habang sinusulat ni David ito, na bumalik sa kanyang alaala. No? Bumalik sa kanyang alaala ang mga ginawa ng Diyos, no? Siya po ay ni-rescue from his enemy at kung paano siya pinagpala, pinagaling sa mga karamdaman niya. No, at isa po dyan, patunay na kung saan po, paano ni-rescue ng Panginoon ang Israelites against the Philistine by defeating Goliath. Di ba po? Yan po ay alam na natin ang istorya na yan. Ito po ang kasagsagan ni Haring David. No? Walang makaporma eh. Walang haharap, higante yung kalaban eh. But because meron siyang tiwala sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari, without any armor, bato lang ang hawak at yung kanyang sling, nilabanan si Goliath. Binibigyan ng espada, binibigyan ng armor, hindi ko kailangan yan, ito lang ang kailangan ko. At tinalo si Goliath. No? Ganun po siya ka-devoted kay Lord, kaya po yung favor ng Lord nasa kanya. At 2 Samuel din po, no, chapter 6, tingnan po natin, no, habang nililipat po nila yung Ark of the Covenant, si David sa sobrang saya niya, siya daw po ay nag-half naked at nagsasayaw na parang baliw, baka yung parang sayaw nung bata kanina na pag ganun-ganon pa, ayan, no. Parang tinitingnan ko, ganun ba siya nagsayaw kanina yung pag ganun-ganon habang naglalakad? At siya po ay sinabihan, bakit ka halos half naked ka na? At sabi ni Haring David, yes, and I am willing to look even more foolish than this.
Sabi niya, even to be humiliated in my own eyes as long as napapagpurihan ko ang Panginoon. Ganun niya po. Ganun po siya ka-devoted sa Panginoon. That's why po, in chapter 7, the Lord's covenant was promised to David. No? Na sa kanya pong mga anak, lalabas din ang hari, at sa kanyang mga anak, ang isang anak niya, siya po ang magpapatayo ng templo. Yun po ang covenant ng Panginoon kay Haring David. And David had been victorious over nung siya po ay naghahari sa Israel. No? Habang siya ay naghahari sa Israel, kaya po ito po ang sinabi sa Psalms, atras lang po tayo, 31:2. Ang sabi diyan, I will exalt you, Lord, for you rescued me. You refused to let my enemies triumph over me. Unang-una, nung kabataan niya, dahil siya ay shepherd, kalaban po ni David yan, enemy niya po yan, lion. Na kung saan po pwedeng mag-snatch nung kanyang mga shepherd. At nung dumating po yung panahon na ang Philistine po ay sila po ay hinahamon through Goliath, ito rin po ay kanyang nagapi. And hindi lang Philistine, marami pong bansa, marami pong mga hari ang tinalo ni David. Victory over victory over victory, triumph over triumph over triumph. O Lord my God, I cried to you for help, and you restored my health. Ibig sabihin si Haring David din po dumaranas ng karamdaman. Pero sa pagtawag niya po at pag-iyak niya sa Panginoon, kapatid, iiyak natin sa Panginoon. Cried to you for help, and you restored my health. Amen? Kung tayo po ay nakakaramdam ng panghihina, di ba, madalas yan, kanina lang nag-uusap kami ni Kuya Buddy, sabi niya, diabetic eh. Sabi ko, Kuya Buddy, pandesal muna tayo, kape-kape, diabetic. Di ba, nakakalungkot naman, ang sarap ng pandesal, ang sarap ng kape. Hindi natin magawa, kasi diabetic. Cry it out to the Lord. But of course, syempre po, merong tama naman po yun. Merong disiplina sa pagkain. Merong disiplina dapat. No, kung alam ng diabetic, tama po yun, magbawas-bawas. But what we are saying, kapatid, kung tayo'y dumaranas ng ganito, just like David, pwede tayong umiyak sa Lord. At iiyak natin, Lord, pagalingin mo ako. Dahil ang ating Diyos, ang Diyos ni David, Diyos pa rin natin ngayon. The same yesterday, today, and forever. Kung si David po ay pinagaling, kung si David po ay pinagtagumpay, ganun din po ang pwedeng mangyari sa ating buhay. Kung tayo po nakatuon ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus. Amen? Next po, for our second point, paano po magiging joyful in the midst of mourning, in the midst na suot-suot mo yung saklot para mapalitan ng joy? Dapat po, ito po ang magandang paalala sa atin. Obedience is better than sacrifice. Obedience po ang pinakamahalaga sa atin na ngayon po na tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Dapat po ang isang, kung meron man tayo na inaasam, Lord, it is to obey you, God. It is to obey you, Lord. Kaya po in 1 Samuel 15:22, habang kausap po si Saul, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offering and sacrifices or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of ram. See? Importante po sa atin na mga Kristiyano ang obedience. That's why po, nung nag-disobey po si Haring Saul, ito po yung sinabi ni Samuel. Bakit po obedience is better than sacrifice? Because it pleases God. It pleases God. That's why po, pag tayo po ay tingnan niyo po, pag tayo ay hindi ayon yung ating ginagawa sa Panginoon, sometimes makakaranas ka talaga in your heart pa lang po. Bihira. Bakit ko ginawa?
Magugulat ka na lang, yung buhay mo parang lumiliko na. Kasi nagdi-disobey na eh. When we disobey God, it doesn't please Him. But if we obey God, it pleases Him. Kaya po ang sinasabi, para po maranasan natin that in the middle of crisis sa ating buhay, meron pa ring joy, dapat merong obedience sa ating buhay. Kaya po sa buhay po ni Haring David, Psalms 30, 6-7, ang sabi po dyan, ang sabi dyan, as for me, I said in my prosperity, I will never be moved. By your favor, Lord, you establish me as a strong mountain. Tingnan niyo po, meron pong pabor pag tayo po ay obedient sa Panginoon. Pag tayo po ay obedient sa Panginoon, meron po tayong aasahan. No? Ang sabi diyan, you establish me as a strong mountain, meron tayong aasahang reward. Amen? Pero kagabi po habang sa aming men's, merong sinasabi dong reward, ganyan din po eh. Pero po as a Christian, ang sinasabi natin, Lord, kahit wala na lang reward, basta at the end of the day, Lord God, makakasama po namin kayo sa pagbabalik nyo. Kahit wala na lang reward, Lord. Handa po kaming sumunod. Parang yun sana ang desire natin, no? Hindi tayo susunod kasi merong reward. Susunod tayo kasi mahal natin ang Panginoon. Susunod tayo kasi we are in reverence of God. Susunod tayo kasi ginagalang natin, ina-acknowledge natin na ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Kahit wala pong reward. Sino po ba tayo, di ba? Nilikha lang eh. Pero po, napakabuti ng Diyos eh. Kahit tayo ay unfaithful, ang Diyos ay faithful. Amen? Kaya po, merong reward. Magugulat ka na lang sa pag-obey mo sa Lord, hindi mo inaasahan, Lord. Kaya, sino pong makakapagsabi na, Lord, bakit napakabuti mo? Lord, ang buti-buti mo sa buhay namin. Di ba, meron tayong testimony eh, na napakabuti ng Panginoon. Kaya po kahit walang reward, susunod ako sa Panginoon kasi mahal kita, Lord. Hindi po yung reward ang mag-uutos sa atin para sumunod. Ang mag-uutos sa atin para sumunod sa Panginoon dahil mahal natin siya at in reverence we bow down sa Panginoon. At yun naman po ang sabi ng Lord eh. Kung sinusunod nyo ko, mahal nyo ko. Parang pag minahal natin ang kapwa natin. Di ba po, isang kautosan niya ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo. Whoever magmamahal sa kapwa, minamahal ang Diyos. Ang sino mang hindi magmahal sa kapwa, hindi rin nagmamahal sa Diyos. Ganun lang naman kasimple. So bakit mo kailangang magtaray sa iyong kapitbahay? Di ba? Ang sabi po, mahalin ng kaaway. So mamahalin natin kahit kaaway natin. So, the Lord's, ang salita po ng Diyos, no? Ito pa yung ating pangahawakan. Meron pong reward sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Sige po, can we give God? Thank you, Lord. So David, siya po ay lumakad with reverence, with respect, devoted to Yahweh, the God of all gods, the Lord of all lords. Ganun po nirerespeto ni David. Ganun po ang kanyang puso, kung paano po siya mag-reverence sa Panginoon. At sa kasagsagan po ng kanyang mga sandaling yon, siya po ay sobrang pinagpala, merong favor sa Lord. That's why sinabi niya nga po, by your favor, Lord, you establish me as a strong mountain. Dinanas po ni Haring David yan. But isang araw, kaya po pag-uusapan natin yung obedience, no? Pag-uusapan natin yung obedience sa buhay ni Haring David. But isang araw, ang sabi po, sa Psalms 30, 7b, then you hid your face, and I was dismayed. Ang tanong po, bakit po itinagong bigla ng Panginoon ang mukha niya kay Haring David?
Bakit po? Sinong nakakaalam? David sinned against God. Kaya po, importante ang obedience sa buhay natin. Because the Lord gives favor sa ating pag-obey. And the moment we disobey God, God will hid His face sa atin. If we sin. That's why hindi lang siya physically ill, but spiritually. And we know what happened sa buhay ni King David. No? Siya ay nagkasala. No? Kaya iwas-iwasan din po natin na mag-desire tayo na maging si Haring David. Di ba po? Madalas po yan pag pinag-uusapan si Haring David, no? Siya po ay mananagumpay, tinalo niya ang giants, no? Kinukumpara pa nga natin yung giants sa atin din sa mga problema. Pero kung gusto natin maging Haring David, dadanas din tayo nito. Kaya wag na lang. May sarili po tayong tindig sa buhay. Kasi isang araw po si Haring David nagkasala. Kaya kung i-desire din natin, tama po yun. No? Si Haring David talagang kung paano niya tinignan ang Panginoon. Pero wag natin ang i-desire na tayo ay magkasala. Baka hindi tayo makabangon. Pero si Haring David po, as we move along sa kanyang kwento ng kanyang buhay, David sinned against God. Isang araw po, ang bihira. Habang si David po, no, nakikipag-battle yung iba niyang mga tauhan, siya daw po ay nasa balkonahe. Isang gabi. Nakaupo siya sa balkonahe at meron po siyang natanaw. Uy, may naliligo. Diba po? God's own heart. Pero si Diablo po andyan talaga eh. Gagawa ng paraan. Ang Diablo po ay gagawa ng paraan para sirain po tayo. So habang nasa balkonahe siya, meron siyang natanaw, may naliligo. Pinatanong niya pa nga, sino yun? Sino yung naliligo? Kaya po ang sabi po doon, no, sa 2 Samuel, nung siya po ay nasa roof, no, nakita niya yung magandang babae na naliligo. Sabi diyan, and some said, is this not Bathsheba, the daughter of Elam, the wife of Uriah the Hittite? Yun po ang pagkakadescribe kay Bathsheba. Then, ang pinakamalupit po, dahil gusto niya si Bathsheba, isang araw, ang sabi niya kay Joab, merong sulat, padala mo si Uriah sa forefront of the hottest battle. Kung saan yung merong sobrang gulong battle, ipauna mo si Uriah and retreat from him para siya ay mamatay. So yun po ang ginawa ni Haring David. Na isang araw sa kanyang buhay, naisip niya po yung mga bagay na yun. Kasi gusto niya pong maangkin si Bathsheba. And sometimes po tayo, ito po yung magkuko sa atin no, na suffering. At alam niyo po, nung nangyari po yan, nakuha niya si Bathsheba. Nagkaroon pa nga sila ng baby. Pero isang araw po yung baby na yon namatay. At hindi lang po yun ang nangyari po. Isang araw po ang kanyang anak na si Absalom, ito po ay nagrebelde sa kanya. At isang araw po itong si Absalom namatay. Pinatay. Pinagsasaksak. Kasi kaaway niya na eh. Pero ang pumatay po, yung mga sundalo. Kaya kahit kaaway niya, naging rebelde, umiyak pa rin si David. Anak niya yun eh. Di ba po? Kaya alam po, yun ang naging kabayaran. Ang ganda na ng takbuhin niya eh. Victory over victory over victory. Pero nung mangyari po ang bagay na to, gumulo ang buhay. That's why obedience is better than sacrifice. Because disobedience affect not only you, not only me, but other as well. Sometimes yung mahal natin sa buhay. Because we disobey. Magugulat ka, Lord, ba't nangyari? Yung pala, pambira, Lord, meron akong ginawang hindi kaaya-aya.
Haring David na to, in God's own heart. Pero nabutasan, pambihira. Nabutasan, no? Kaya tayo po, we always pray that the Lord covers us with His precious blood, no? Para yung pamilya natin maingatan. Kung anong meron tayong gustong, Lord, pakiingatan yung mga anak namin. Dapat covered tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Ito pong ating pinapanalangin, ipinipli, iniluluhod sa Kanya. At ang kasalanan din ang nagiging hadlang, no? Na kung tayo ay dumadanas ng suffering, hindi natin makuhang talagang magalak. Why? Kasi ito ang gusto ng kaaway na tayo ay masira sa harapan ng Diyos. Hindi lang masira, kundi manliliit ka sa harapan ng Diyos. Pag tayo nagkasala, pambira, Lord, kaya pala eh. Oh, nagsasuffer ka, so paano ka magagalak? Eh, nagkasala ka. Yun ang iuudyok ng demonyo. Para sirain yung buhay mo, buhay ko. Sa kasalanan. So paano ka magagalak habang dumadanas ka? Eh minsan ikaw pa ang cause nun. So paano tayo magagalak? At sa kanyang pagkakasala, ito lang po ang kagandahan. Siya ay nagmakaawa sa Diyos at at siya po ay nanghingi ng tulong sa Diyos. Binalik. Ito po ang magiging third point natin, no? Third point po natin, Psalms 38 and 10. And sabi diyan, I cried out to you, Lord, and I make supplication to the Lord. Siya po ay nagmakaawa. Hear me, Lord, and have mercy on me, Lord. Help me. Wala na eh. Hindi na siya tinitingnan ng Panginoon. Pero po, ang kagandahan po, lumuhod sa Panginoon. Yun po ang kailangan natin, no? Kasi ang dyablo, iuudyok na yan. Tingnan mong ginawa mo. Di nag-suffer ka na, walis ka na dyan, di ka natatanggapin ng Panginoon mo. Kaya po yung iba na hindi nakapokus sa Panginoon, nadidiscareer. Isang araw, magugulat ka, wala na sa simbahan. Pero si David, hindi. Nagmakaawa eh. Lumuhod. Kung sakali mang nagkamali, kapatid, ang dyablo kasi uudyokan ka eh. Wala ka na. Bad shot ka na sa Diyos mo. Kapatid, balik lang po tayo sa Diyos. At pag bumalik, ito na yung dapat nating gayahin kay David. No? Hindi po yung magkasala. Pero kung tayo po ay nagkasala, itong gayahin kay David na tayo ay luluhod, magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Para tayo makabangon. Kaya po ang third point natin, we will yield to God. Yielding to God means surrendering your life to Jesus. Bagamat tayo nagkamali, kailangan magpakumbaba pa. Surrender your life to Jesus. Surrendering your life to Jesus means, ito po yan. Marami pa po yan, pero isa-isahin lang po natin, following Him. Ano ba sinabi ng Panginoong Hesus sa buhay natin? Mahalin ang kapwa. Huwag mong kunin yung hindi sa'yo. Huwag kang titingin ng hindi maganda sa kapwa mo. Yan po yung pinag-uusapan namin kagabi sa men's. Na yung dating buhay natin na ganun tayo, binaon na po yan eh. Let Him lead your life. Sometimes po kasi ang naglilid sa buhay natin, tayo talaga eh. Kasi nga skilled tayo, may pinag-aralan tayo, ang dami nating achievement, sunod-sunod yung nagiging achievement, sunod-sunod yung nagiging tagumpay natin, kaya akala natin tayo na yung naglilid. Pero we forgot na yung ating victory ay galing sa Panginoon. Acknowledging God's authority. Submit to the power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit nagsasabi, anak, huwag mong gawin yan. Pag napakinggan na po natin yun, we need to submit. Nagpapaalala na eh. Ang Holy Spirit po, kasama na po natin yan nung ating tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Kaya po siya po yung magsasabi sa atin na kung ano ang tama at ano ang mali. At kailangan nating mag-submit sa Kanya. Live your life for God's glory.
Paano ba mag-glorify ang Diyos sa buhay ko? Paano po mag-glorify ang Diyos sa buhay natin? Magpagamit po tayo sa Panginoon. Mag-glorify ang Diyos sa buhay natin kung tutugon po tayo sa Kanyang mga sinasabi sa atin. Anak, ibahagi mo naman ako. Naging desire din po ba natin na ibahagi si Lord? It gives glory to God. Anak, ipagmalaki mo naman ako. Kaya po meron tayong testimony na isang araw binago tayo ni Lord, isang araw pinagaling tayo ni Lord, isang araw tinugon ni Lord yung ating panalangin, yun yung magbibigay glory sa Panginoon. Yun yung ipagmamalaki natin. Hindi yung mga achievements. Ang credit palagi na kay Lord. Kaya po merong achievements, merong success para mag-glorify ang Panginoon. Humbling yourself, hindi lang sa harapan ng Diyos, maging sa kapwa mo. Matuto po tayong magpakumbaba. Kasi yan po ay isang karakteristik ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya mismo, na Diyos, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, nagpakumbaba. At ang buhay pong ito dapat maging kahalintulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang isa niyang karakteristik? Siya po ay nagpakumbaba. For you and for me. Surrendering your life to Jesus means hoping and trusting in God. Wala na po tayong ibang aasahan. Wala na po tayong ibang pagkakatiwalaan, kundi ang ating Diyos. The moment na meron po tayong ibang pinagkatiwalaan, we are not surrendering our life to Jesus. Jesus is our all in all. Pagka ganun po siya sa ating buhay, favor is bestowed to us, like King David. And obedience is better than sacrifice. When we obey God, it pleases God. It gives favor. It gives reward. At the moment we disobey God, hindi na siya na-please sa atin, then lahat po mababaliwala. At kung sakali man, na tayo'y nadapa, o kahit ngayon po, na maayos ang buhay, diretso po, we need to yield to God. Yielding to God means surrendering your life to Jesus. Kaya sa huling verse po, ito po ang sabi ni Haring David. Psalms 30:11, you have turned my mourning into dancing. You took off my sackcloth and clothed me with the garments of joy, so that I may sing praises to you and not remain silent. Lord my God, I will give you thanks forever. Kaya gano'n na lang po yung pagpapasalamat ni Haring David. Naging mabuti ang Panginoon sa kanya, at nung siya po ay nadapa, siya po ay lumuhod, tumawag sa Diyos, pinakinggan ng Panginoon. At sa verse 12, so that I may sing praises to you. Kaya po tayo kumakanta at umaawit sa Panginoon. That's why we worship and we praise God. Kasi po nagpapasalamat po tayo sa Kanya. Yun na lang. May balik natin sa Panginoon yung ating pagpapasalamat. Si Haring David din, sing praises. I will give you thanks forever. Kaya kapatid, sa oras ng kalungkutan, kaya nating sumayaw. Why? Because we can dance in joyful dancing because Jesus loves me. Mahal ako ng Diyos and He is always there for me. Kaya po ako'y makakasayaw in the middle of crisis, not because I am strong against my problem. I am dancing joyfully because Jesus loves me and is always there for me. Kaya kapatid, tayo po lahat ay tumayo habang nag-aawitan po ang ating mga worship team, kapatid. Yes, alam natin, there is suffering
Marami pong problema sa buhay natin, kapatid. Sometimes this problem, kapatid, no? Sa halip na tayo'y palakasin ito, lalo tayong nagda-down. Kasi po kailangan natin yung joy sa buhay natin. Kailangan natin si Jesus, kailangan natin ang obedience, kailangan natin ang tiwala sa Panginoon. If we need ang Panginoon ngayon na tumugon sa ating mga panalangin, kapatid, just raise our hands. As our worship team is singing, ilapit natin sa Panginoon, kapatid, yung ating dinudulog, yung ating, Lord, tulungan mo kong maging mapaglabanan ko, mapagtagumpayan ang problemang ito. Sige po, kapatid, as we raise our hands, ay manalangin sa Panginoon. Yes, Lord, Ikaw po ang aming kailangan, Panginoon. Kayo po ang aming tagapagligtas, kayo po ang aming tagapagbigay sa aming mga buhay. Kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Kaya Lord, papupurihan namin kayo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, kayo po ang katagunan sa mga buhay namin ito, Panginoon. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, Lord. Sa lahat ng aming idinudulog, idinadasal, iniluluhod. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, kita mo po ang kamay ng iyong mga anak ngayon na nakataas, Panginoon. Hipuin niyo po sila, Lord. Lord, sino man ang nakakailangan ng kagalingan sa mga sandaling ito, Lord. Ibaba niyo po ang kagalingang iyan, Panginoon, sa kanilang buhay. Sino man po, Panginoon, ang may malaking problema, Panginoon. Natagpuin niyo po ito, Panginoon Jesus. Kayo po ang aming kailangan, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord. Kayo po ang aming kailangan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kayo po ang kasagutan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, ibaba niyo po ang inyong pabor sa inyong mga anak, Lord. Nakikita niyo po, Lord God, ang kanilang mga kamay na nakataas. Patunay lang, Panginoon, na Lord, sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami nagtitiwala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Lord, salamat sa inyong salita ngayong umaga, Panginoon. Alam namin na ito po ay nagbigay ng pag-asa sa aming buhay. At tayo naman po ay dumako na po sa ating pagbibigay, mga kapatid. Atin po itong itaas sa Panginoon at ipagdasal. Hallelujah. Panginoon, may sampung muli salamat sa kalakasan upang kami makapaghanap buhay, Panginoon. Upang magampanan namin, Lord, kung may mga businessman, Panginoon, na ito po ay aming maasikaso, Lord. At Lord, meron po itong bunga. At sa bungang ito, Lord, aming ibabalik what is due to you, Lord God, our tithes. And together with these tithes, Lord, is our offering, Father God. Lord, may this offering be used mightily and accordingly sa iyong gawain, Panginoon. Ma-reach out pa, Panginoon, ang mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa inyo. At matugunan din po nito, Lord, ang pangangailangan ng iglesia. At Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, patuloy niyo nga po kaming ingatan. Ingatan niyo ang relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magulang sa anak. Balutin niyo ng banal na dugo na walang makakasira. At Lord, amin din pong itinataas, Panginoon, ang aming bansa, na kung saan po dadaan po ang bagyong Pepito, Lord God. Dalangin namin, Lord, ang covering, Panginoon, ninyo, Panginoon, sa mga dadaanan. Or kung maaari, Panginoon, we pray, Lord God, na ito po ay lumihis ng landas, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang aming bansa, Panginoon.
Salamat, Panginoon. At Lord, saan man kami pumunta, ano man po ang aming gawin, pagpalain niyo ito maging kaluguran niyo, Panginoon, at maging pagpapala sa aming kapwa. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, ating itaas ang ating kamay. Church of God sa Lawag, as we depart from this place, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance